Bakit nga ba may mga naloloko lagi sa pag-ibig? Kasi may manloloko. Bakit kahit ang tagal nang magsyota, engaged na nga nagkakahiwalay pa? Paano mo nga ba malalaman kung siya na talaga ang para sa'yo? May mga kinasal na naghihiwalay pa. Sino ba talaga ang para sa'yo? Magandang araw mga kabarangay, ako po si Papa Dudot at sa araw na ito ay inyo pong mapapakinggan ang isa sa mga pinaka-cute na story sa taong ito so far. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kabarangay nating si Rosette. Dito sa ating programang Barangay Love Stories. Kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Where do I begin to tell the story of how brave a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? Dear Papa Dudot, hi, just call me Rosette. May 5, 2012 nang dumating ako sa amin sa probinsya at nais ko nang tumira for good. Dito na ako ititira ng asawa kong si Paquito. Totoong pangalan niya ito. Pero sa mga nakakakilala sa kanya, alam kong sasang-ayon kayo kapag sinabi kong pangalan lang niya ang pangit sa kanya. Dahil inside and out ni Paquito ay gwapong-gwapo siya. Pero noong araw na ito, na alam kong naghihintay si Paquito sa terminal. Pagbaba ko ng terminal,
iba ang paggapang ng alaala sa isipan ko. Si Felix, dakot ang naalala ko. Ang kanyang ngiti noong salubungin niya ako. Ang kanyang mahigpit na yakap at ang banayad niyang halik sa mga labi ko. Ang sweet. Kinuha niya sa akin ang malaking bag ko at hinawakan niya ang kamay ko at saka masaya niya akong inakay sa kanyang napaka-garang kotse sa labas ng bakod ng terminal. Eto na si Alex. Masaya niyang sabi noong nasa harap na kami ng kulay itim niyang kotse. Proud na proud niyang pinakilala sa akin ang kanyang pangarap na kotse. Nasa Dubai pa kami noong simulan niya ang pangarap na magkaroon ng kanyang sariling kotse na siya mismo ang magde-design. Ipinapakita niya sa akin ang mga drawing niya ng kotse at iyon ay ang mismong pangarap niya at inspirasyon kung bakit lubha siyang nagsipag sa pagiging mekaniko sa Dubai. Receptionist naman ako sa isang hotel doon, pero sa agency sa Maynila kami nagkakilala noong nag-a-apply pa lang kami. Doon kami nagkakuhaan ng number, nag-text, nagligawan, at nagkasagutan sa text at tawagan lang. Noong sagutin ko si Felix, malapit na siyang mag-flight noon. Ako naman ay nakatambay pa rin sa amin sa Tarlac. 2 araw bago ang flight niya, dumaan siya sa amin sa Tarlac upang makilala ang pamilya ko. Noon pa lang ay natuwa na ako dahil kapag ipinapakilala ng isang lalaki ang kanyang sarili sa pamilya ng babae, alam kong ibang level na yon. Seryoso ka na. Hindi ako nabigo sa magandang pakita ni Felix sa pamilya ko, and in return ay approve naman ang remark na nakukuha ni Felix from my family. Noong sumunod na buwan, ako naman ang nag-flight at kasama ng iba pang mga Pinoy na pinalipad din ng agency. Sa airport ay tinutuon ni Felix ang salubungin ako. Sandali lang kami nagkasama kasi nagmamadali ang staff ng employer na sumalubong sa amin. Pero noong mga sumunod na araw ko sa Dubai at tuloy ang paggulong ng love story namin ni Felix, at ito ang rason kung bakit naging magaan at masaya ang pagkatrabaho ko sa Dubai, kasi nga inspired ako at in love. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul, baby. You're the meaning in my life. You're the inspiration. Bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have you near me. I wanna have you hear me say yeah. No one needs you more than I need you. Stay out kami pareho ni Felix. May boarding house kami kung saan kasama ko ang mga Pinay din na sina Angela, Mercy at Malu. Magkakashare kami sa maliit na apartment. Sina Felix, madami sila sa tirahan nila. Magulo, makalat, madumi kasi puro sila lalaki. Kaya nga nawili si Felix sa pagdalaw sa apartment namin noon. Namamalengke siya at siya din ang nagluluto. Sa apartment, ako unang sinampulan ni Felix ng kanyang pagiging macho. Naghahalikan kami nang bigla ko nalang naramdaman ang kamay niya na gumagapang. Nagulat ako at ang sabi ko, "Bakit ka nang dadakot?" Nag-sorry siya. Kaso after a week ay dumating siya sa apartment. Nagte-text kami before siya pumunta. Day off ko noon at mag-isa ko lang. Kaso, na-delay ang dating niya at dumating na si Angela noon. Ugali kasi ni Angela ang mahiga ng pahilata sa sofa sa tapat ng pinto. Noong dumating si Felix, nasa shower ako. Pero paglabas ko ay maingay sa salas at parang nagtatalo sina Angeli at Felix. Galit si Angela pero apologetic si Felix.
Ano nangyari? Tanong ko. Yang boyfriend mo bastos. Nagdadakot na lang bigla. Sorry, hindi ko alam. Akala ko ikaw siya eh. Depensa sa akin ni Felix. Natawa ko sandali at ako naman ang nagsorry kay Angela. Pero ang sabi ni Angela, sinasanay mo kasi yung boyfriend mo na dinadakot ka. Pati ako ay nadadamay sa kamanya-kanya. Amoy, 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 amoy ng papa. 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 Amoy, amoy, amoy. Yun ang simula ng pagkakaroon ni Felix ng alias na dakot. Ugali kasi niya ang mandakot. Alam mo yung kukuha siya ng ginisang mani sa platito, yung hindi lang isang bote lang kukunin, kundi madami. Dakot ang tawag doon at ganon, mananching si Felix. Saglit lang namang nagalit si Angela noon. Napatawa din niya si Felix na noon ay medyo nahihiya nang umapir sa apartment kapag nandun si Angela. Buti na lang at wala pang boyfriend si Angela noon, pero after 4 months, nagka-boyfriend siya ng Pakistani. Ewan ko kung anong nakita ni Angela sa Pakistaning yon. Oo, gwapo naman pero mabaho at madumi sa katawan. Yung damit niya, 3 to 5 days niyang suot. Hindi exaggerated ito. Hindi ako makapaniwala noong una na nagustuhan talaga ni Angela ang Pakistaning gwapo nga pero mabaho naman. Pero sabi nga nila walang criteria sa pag-ibig. Kapag tumibok ang puso mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Hindi ako nagmamalinis. Napaka-daring namin sa Dubai, lalo na noong magka-boyfriend na rin ang dalawa pang kasama kong sina Mercy at Malu. Si Mercy may iniwang asawa sa Pilipinas pero wala pa silang anak. Pero natukso si Mercy sa isang Arabo. Si Malu naman ay dating conservative pero nawala din yon nung makilala niya si Harold na isang mechanical engineer na Pinoy din. Ako, daring lang pero hindi liberated. Sila, liberated. Magkaiba kasi yun eh. May mga nagagawa ako para paligayahin si Felix na hindi ko binibigay ang pagkababae ko. Ayaw ko kasing ibigay yun sa lalaking hindi ko pa nakakasabay pumirma sa isang marriage contract. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong pinagtangkaang angkinin ni Felix. Pero never ako nag-give in kahit na alam kong ang mga housemates ko ay solve sa kanilang mga buhay. At doon ay naiinggit si Felix. Kaya lang ako kasi, takot akong bumigay. Hindi naman masyadong conservative ang pamilya ko pero alam ko kasi na ang tanging alas ng babae sa lalaki ay ang kanyang dangal. Marami na kasi akong karanasan sa mga lalaking mapagsamantala. Marami ng sakit sa damdamin ng dinanas ko. Marami ng pagsubok at sa huli ay lagi akong talo. Sa dulo, lagi akong natatagpuan ng sarili kong umiiyak at nagdudusa ng nag-iisa. Bago ko makilala si Felix noong 2009 ay 2 taon akong hindi umiibig.
Noong 2007 ay halos masiraan ako ng isip ng bigla akong iwanan ni Joffrey na nangako sa akin ng kasal. 23 ako noon at okay lang sa akin ang maaga mag-asawa kung si Joffrey ang mapapangasawa ko. May kaya sina Joffrey, mabait siya, gwapo at matalino. Wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Mahal na mahal ko si Joffrey at alam kong mahal na mahal din niya ako. Si Joffrey ang bumuhay ulit sa puso ko matapos akong masaktan ng husto kay Angelo. Si Angelo ang pinakamatagal kong boyfriend. Second year college pa lang kami noon at hanggang sa 2 years akong nagtatrabaho sa hotel sa Dagupan, Pangasinan ay kami pa rin ni Angelo. May nakilala lang siyang ibang babae. Malandi at mas palaban kesa sa akin. Inagaw niya sa akin si Angelo. Sabi ko sa sarili ko noon, kung talagang mahal ako ni Angelo, kahit na anong mangyari, ipaglalaban niya ako. Pero hindi yun nangyari. Hindi yun ang ginawa niya. Ang babaeng yun ang hinayaan niyang angkinin siya. At ako'y nagpaubaya na lang kahit mahirap, kahit masakit. Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's so worth a while when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Si Angelo ang pinakagwapo kong boyfriend. Boyish ang mukha niya at may pagka-childish bagay na siyang una kong nagustuhan sa kanya. Napaka-light niyang kasama kaso naging heavy naman ang aming paghihiwalay. Dinibdib kong masyado yon to the extent na nahirapan ako magtiwala ulit sa mga lalaki. Pero after 2 years, nakilala ko si Joffrey. Sa mas magandang hotel na ako nagkatrabaho doon sa Dagupan. Kasal ng kaibigan ni Joffrey noon at sa hotel, ang reception. Doon ko siya nakilala. Kinuha niya ang number ko at noong sumunod na linggo ay nagpadala siya ng bouquet of flowers sa akin. Madalang lang kaming magkasama ni Joffrey noon kasi isang araw lang ang day off ko sa hotel. At kapag maraming trabaho, pinapa-duty pa ako noon. Yun ang ayaw ni Joffrey. Yung nag-iisang araw ko para sa kanya ay nasasakripisyo pa. Dahil doon ay nagaya na siyang magpakasal kami para daw lagi na kami magkasama at hindi ko na kailangang ibuhos ang lahat ng panahon ko sa pagtatrabaho sa hotel. Kaso ay duda ako sa kasal noon, lalo na't hindi ko pa nakikilala ang kanyang pamilya. Kahit sino sa pamilya niya ay wala pa akong nakita. Sabi niya, pagkagaling namin ng Baguio, dediretso kami sa bahay nila para ipakilala niya ako. Sumama ako sa kanya sa Baguio para mamasyal pero kinailangan naming matulog sa hotel. Masyado ang kabog ng dibdib ko noon. Dahil pakiramdam ko'y mapapasubo na ako at muntika na nga talaga. Noong mahihiga na kami ay naging agresibo si Joffrey at ako naman ay natangay na.
Kaso noong doon na pupunta as in nararamdaman ko na, noon ako natakot. Itinulak ko siya at ako ay hinila ko ang kumot saka ako nagkulong sa banyo habang sinisigawan ko siya na dapat ay paglabas ko, nakadamit na siya. Oy, lumaban si Papa, matapang. Laban, laban. Oh, bawi, bawi. Laban, laban. Oh, bawi, bawi. Mahirap kapag lubos kang nagtiwala sa mga lalaki. Yung tiwala na wala ka nang itinitira para sa sarili mo. 2 pinsan ko ang nabuntis ng walang ama. Si Eileen na pinsan ko sa father's side at si Gina na pinsan ko naman sa mother's side. Sila ang mga buhay na halimbawa ng mga nagsisisi sa sobrang pagtitiwala sa lalaki. Ayaw kong magaya sa kanila pero ayaw ko din namang magaya sa panganay naming si Ate Edna na dahil sa kawalan tiwala sa lalaki ay nagpakatanda ng dalaga. Sabi ko sa sarili ko noon ay darating din ang tamang lalaki. At akala ko ay si Joffrey na yon pero noong 19th monthsary namin, bigla na lang siyang hindi sumipot. Text na lang ang natanggap ko mula sa kanya at ang sabi niya sa text, "Patawarin mo ako. I love you but maybe we are not meant to be." Akala ko ay forwarded message yon at may karugtong pa at kailangan kong i-scroll down pero wala na. Ano yung text mo? Reply ko, "I want to end our relationship, Rosette." Ganito ang reply niya. Natigilan ako at maya-maya pa'y nanlambot na ang tuhod ko. Ayaw kong paniwala ang totoo yon at not again. Pero hindi mahilig magbiro si Joffrey. Nakikipag-break ba ng biglaan? Text ko sa kanya at ang reply niya, "Matagal ko na dapat ginawa yan pero ayaw kong gawin kasi mahal kita. Pero sa relasyon natin, hindi lang ako ang involved. Pamilya ko at ang babaeng gusto nila para sa akin, si Monica." Okay, nagawa ko pang mag-reply ng ganito pero agad ko rin sinundan ng, "Tawag ka Joffrey please." Sabi ko dahil parang ayaw ko pang maniwalang siya nga ang ka-text ko. Tumawag nga siya pero halatang naglalakad palayo sa maraming tao. "I'm sorry. Please try to forgive me and understand me." Ito ang una kong narinig sa kanya. Hindi pa ako nakakapagsalita nang marinig ko ang sigaw ng isang babae sa background na nagsabing, "Honey, nandito na sila. Sinong kausap mo?" Kasunod noon ay ang boses uli ni Joffrey. "Rosette, I have to go. Patawarin mo ako at salamat muli sa lahat-lahat." When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed for you, and now you're gone away. Don't you see that
tagumpay.